Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nasira na ang marine ecosystem sa bahagi ng Rosol Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ikinabahala naman yan ng BFAR, lalo't anila hindi lang naman food securities ng Pilipinas ang apektado nito, maging ang kalapit nating bansa. Si Patrick De Jesus sa report. Sa underwater survey ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, makikita ang tila wala ng kabuhay-buhay na marine ecosystem, partikular sa Rosol o Iroquois Reef at Escoda Shoal, kung saan namataan ang malaking presensya ng mga Chinese maritime militia vessel. Mapapansin ang discoloration sa seabed, indikasyon ng iba't ibang aktibidad dito. Mayroon ding mga durog na koral na maaring kaparehong patay na koral na itinapon matapos iproseso at linisan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa nakalipas na buwan, halos 50 Chinese militia vessels ang namataan sa Rosol Reef at Escoda Shoal. At mas naberipika ito sa maritime patrols ng BRP Sindangan at BRP Cabra. Una na rin kinumpirma ng AFP Western Command ang posibleng panguha ng koral ng mga Chinese maritime militia vessel sa karagatang sakop ng ating exclusive economic zone. Ikinabahala rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagkasira ng marine ecosystem sa Rosol Reef at Escoda Shoal. Ayon sa BFAR, hindi lang ang Pilipinas ang maapektuhan kundi maging food sufficiency ng mga kalapit na bansa. Tiniyak naman ng BFAR ang suporta at tulong sa mga mangingisda sa West Philippine Sea sa kabila ng presensya ng mga dayuhang barko. May tinatawag tayong interconnectivity ng ating marine ecosystem. Yung pagkasira sa nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi lamang ito pagkasira sa panig ng Pilipinas. Inilalagay din ito sa alanganing sitwasyon ang food sufficiency at ang food security ng lahat ng mga bansang nasa region, nasa paligid ng regions na yun, ng West Philippine Sea. Sabi ni UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director J. Padong Bakal, karaniwang ginagawa ng China ang pagmimina ng koral. China lang po ang nakita natin gumagawa niyan para kunin yung giant clam. Dahil yung giant clam, ginagawa nilang substitute sa ivory. Sigurado, pag naubos yun, malamang, no? Lilipat na naman sila. Kailangan nating proteksyonan ang environment at mga bahura, mga habitat at pangisdaan sa West Philippine Sea. Kasi pag hindi natin nagawa yon, nilang papasukin, Sulu Sea, Visayan Sea. Tiniyak naman ng PCG at AFP ang presensya sa West Philippine Sea at pinag-aaralan ang pagsasagawa ng joint patrol kasama ang mga kaalyadong bansa. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.